Hello guys, good evening. Today it's Saturday, alas 7 na ng gabi dito sa Dubai. Nag-try ako mag-book ng rent-a-car. Ang requirements lang naman nila Emirates ID or yung tinatawag nilang national ID sa Pilipinas, yung signature and yung driver's license. Both niyan, front and back cut. Nakakuha tayo ng promotion dahil new account, new user. So nagbigay sila na magandang discount. So pupunta tayo bukas ng Ras Al Khaimah from Dubai. Gaya tayo ng Ras Al Khaimah. Approximately ang estimated travel time nasa 1 hour. And first time ko lang naman mag-rent a car dito sa Middle East kasi kapasok ko lang din ng driving nung nakarang buwan. Medyo haggard na tayo. Ako lang pala. Kasi galing ako sa trabaho, napahinga na ng konti. And then diretso na kagad dun sa parking area para kunin yung sasakyan. So, ang parking fees sa mga sidewalk or dyan sa kalsada nagkakalaga ng 6 dirham per hour. And maximum stay is 4 hours lang. Kasi sa loob ng mga private parking areas, nagkakalaga sila ng mga 10 dirhams per hour. Which? That guy? Yeah. Okay. Mr. Tahir. His name? Tahir, Mr. Tahir. Thank you. So, nakita na natin si Manong. Hinihintay na lang yung sasakyan, yung confirmation na book na. Pero wala pa yung sasakyan. Ngayon si Kuya Manong naka-uniforme. Hintayin na lang natin yung sasakyan. Yung sa binayar natin hindi kasama yung parking. Tapos yung sasakyan na kinuha natin, ito din yung sasakyan na ginamit ko or yung pinapagamit during examination. Kapag kumukuha ka ng driving class at saka examination para sa driver's license. So nakakuha na tayo ng sasakyan natin, Nissan Sunny, and after makita natin si Manong driver or yung Manong coordinator para dun sa pag-issue ng sasakyan, kami nag-inspection sa lahat ng mga scratches. And kung first time nyo magre-renta ng sasakyan dito sa Dubai or kahit sa mga rental companies dito sa Dubai, make sure na picturean nyo lahat yung 4 na corners, general view, and then close up sa mga visible and invisible scratches, dents. Tapos yung upholstery, picturean nyo rin yung gulong. Kasi in case of return and then in-inspection nila kagad yan nung pagbigay nyo or pag handover nyo, then there's a possibility of charges. And everything is fine, functional. May reference picture din ako and yung mismo coordinator ng sasakyan. And one thing na naka-experience ko ng issue is expired yung mulkiya na nandito sa sasakyan. Normally, sa mga rental cars, hindi sila nagbibigay ng physical copy ng mulkiya ng sasakyan. Nagbibigay lang sila ng photocopy paper. Na guys, ang rating na tayo sa Dubai ulit, naibalik na yung sasakyan, and yun, pagod si 215 kilometers yung buong tinakbo nung aming biyahe today. And for the total trip, inabot kami ng 47 dirhams sa rental car plus 5 dirhams sa parking, and then another 40 dirhams and another 40 dirhams para dun sa petrol natin. Kasi dahil nga rental car yung ginamit natin, F2F siya, kailangan natin ibalik ng same fuel, same bar. Kung magkano natin siya na-receive, like 1 to 2 or 3 bars man yan, dapat same to same, apple to apple. Ayun, humid, grabe. Magpalit na ng damit and then pahinga. And thank you guys for watching. Follow for more.